Maraming tao ang nakakaranas ng nerdit situation at kung ano-ano ang nakikita nila. Ang iba ay nakakakita ng liwanag. Isang puting liwanag na parang isang bituin na nag-aanyayang lapitan ito. May nakakakita ng isang spiral na daan mula sa isang napakadilim na kwarto. Ang iba ang lumulutang at nakikita ang iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang parte ng mundo. Madalas ay ang mga pamilya nila at mga mahal sa buhay. Habang sa Ice Age naman ay isang malaking ikor nang nakita ng isang squirrel o tinatawag na skrat sa isang malaking gitna puno ng ulap. Sabi nila ay ito ang purgatorio. Ang iba ay piece of heaven daw ang nakita nila, pero isa lang ang alam ko. Kailangan kong gumawa ng mabuti rito sa Earth. No, ayoko Binjay. Ilang linggo na lang pwede na eh. Boses ng isang babae. Nakikita ni Arya ng isang magandang babae. Sexy rin ito gaya niya at parang nakikipag-alitan ang lalaking may pangalang Binjay sa kanya. Ano pa nga ba ang pinagkaiba ng ngayon at sa malapit na buwan? Mahal naman kita Mariel. Kung may mabuo man, magpapakasal na rin tayo eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Sabi ng lalaki at hinalikan sa liig ang babae. Pero nanlalaban ang babae, kaya naitulak ito sa kama. Binjay, lasing ka eh. Sabi nito habang umaatras palayo sa nobyo. Parang wala sa sarili ang lalaki na naghubad ng kanyang pulo at lumapit kay Mariel. Wala namang alinlangang sinampal niya si Binjay. Malakas pa sa kalansing ng kaldero ang sampal nung dumapo sa pisngi ni Binjay. Wala namang lamok pero kailangang tumama ng palad ni Mariel para magising ang lalaki sa kahibangang ginagawa nito. Magagawa natin yan sa tamang oras. Gagawin ko lahat ng ipapagawa mo. Lahat ng pantasya mo, gagawin natin kapag kasal na tayo. Maluwaluhang sabi ni Mariel. Mabagal na kumilos naman si Binjay at umupo sa gilid ng kama. Hindi ito nagsasalita. Nakayuko lang siya. Nakatulala lang ito at nakatingin sa ilalim. Parang may kung ano ang bumubulong sa kanya sa tainga at winawasiwas niya ang kamay niya na parang may umaaligid na langaw o kung ano mang lumilipad sa tainga niya. Maya-maya ay tumayo ito at lumabas ng kanilang kwarto. Akala niya ay nahimasmasan na ito sa kanyang pagkalasing nang bumalik. Imbis na matuwa si Mariel ay natakot siya. Gusto na niyang sumigaw pero ayaw niyang mag-iskandalo. May dalang pusas at lubid si Binjay at ang mata nito ay parang sinapian ng demonyo. Nakangisi siya at halatang may binabalak na hindi maganda. Huwag Binjay, huwag mong gawin to. Umiiyak na sabi ni Mariel habang tinitignan lang si Binjay na iposas ang kanyang kamay at itali sa headboard ng kama. Hindi siya ang Binjay na nakilala ni Mariel. Ibang Binjay ang nasa harap niya ngayon. Mabait si Binjay, maunawain at pasensyoso. Nagawa nga niyang maghintay sa kanilang kasal at ligawan siya ng 1 taon, pero bakit niya nagagawa ito? Alam mo bang pinagtatawanan ako ng mga kasama kong pulis dahil hindi pa kita nakukuha? Sabi nito habang nakatingin sa kanyang tinatali. Tapos kapag may lakad sila, puro pambababae ang ginagawa nila, kaya hindi ako sumasama. Ngayon matatanggal ako sa trabaho dahil sa kabalostugan nila. Ikaw na nga lang ang magbibigay ng ligaya sa akin. Tatanggihan mo pa ako? Umiiyak lang si Mariel. Sobrang depressed ang nobyo niya. Hindi man lang niya naintindihan. Pero Binjay, hindi lang sex ang dahilan ng pagiging masaya natin, di ba? Bakit sila? Ang saya nila. Gusto kong malaman ang dahilan. Nagpapakasasa sila hanggang mamatay. Bukas, tandaan nila, wakas na nila bukas.
Sigaw nito at isinara niya ang blouse na suot ni Mariel. Nakapikit lang siya habang hinahayaang maglakbay ang labi ng nobyo. Wala na siyang magawa. Hindi siya makapalag, tanging luha lang ang malaya sa kanya ngayon. Alam niyang mali, pero gusto niyang paligayahin ng nobyo niya kahit na masakit sa kanyang kalooban. Kagat-kagat niya ang labi habang nararamdaman ang dila ng kanyang nobyo sa kanyang pagkababae. Tumigil siya at pareho na silang walang saplot ngayon. Pinaghiwalay niya ang hita ni Mariel at pumatong dito. Kita sa mukha ni Mariel ang sakit na naramdaman, pero patuloy siyang nagpaubaya sa nobyo. Ganito pala, sabi ni Binjay. Binjay, matamlay na sambit ni Mariel. Hindi nakakapagtakang nalalang sila. Binjay, dapat ginagawa ito ng mag-asawa at tanging sila lang. Pakakasal tayo sa lalong madaling panahon. Umuuga ang kama sa sobrang bilis at lakas ng ritmo ng dalawang magkasintahan nang biglang tumunog ang cellphone ni Binjay. Tumayo ito at hindi na nagsalitang nagbihis. Aalis ka? Emergency. Kalagan mo ko. Babalik ako agad. Binjay. Mainit ang pakiramdam ni Aryan. Kahit panaginip ay nararamdaman niya ang init na bumabalot sa kwarto ni na Mariel. Gumising ka, nasusunog ang kwarto. Sigaw ni Aryan pero walang boses ang lumalabas sa kanya. Gusto niya itong tulungan pero wala siyang magawa dahil panaginip lang niya ito. Mariel! Sigaw na galing sa labas ng bahay ang kanyang narinig. Ito ang huli niyang nakita sa kanyang panaginip at nagising na siya. Nasa isang puting kwarto siya at may nakatusok na karayom sa kanyang kamay. Nasa ospital pala siya. Tamang-tama ang pagpasok ng nurse. Gising na po pala kayo. Musta naman po ang pakiramdam nyo? Tanong ng nurse sa kanya. Medyo masakit ang ulo ko. Gaano katagal na ako dito? Bigla niyang naalala si Anjo. Si Anjo? Nasaan yung kasama ko? Yung lalaki? Kamusta siya? Nasaan siya? Sunod-sunod na tanong ni Aryan. Gusto niyang magpanik dahil wala sa tabi niya ang nobyo. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya pinakaban ng nurse. Nasa langit na po siya. Pero lang po, nasa katabing kama po. At hinawin ng nurse ang kurtina na pumapagitan sa kanila. Kita ni Aryan ang dami ng bindan nito sa ulo, kamay, paa at katawan. Naluha na lang si Aryan. Nakalimutan niyang magalit sa nurse sa pagpapakaba sa kanya. Naalala niya na lang ang mga huling sandali bago ang aksidente. Beep! Kita pa ni Aryan ang liwanag na palapit. Sinyalis na malapit nang tumama ang truck sa kanila. Sabi ni Anjo, dahil nakatanggal ng kanyang seatbelt ay siguradong mapupuruan siya kapag natamaan sila ng truck. Ilang segundo lang ang chance niya para makapag-isip ng gagawin. Isa lang ang naisip niya, ang yakapin si Aryan. Pagkayakap niya kay Aryan ay binalot niya sa kanya ang seatbelt ni Aryan. Nasalpok ng truck ang likurang bahagi ng kotse ni Anjo. Wasak ito. Mabuti na lang at hindi ang buong kotse ang nasalpok dahil siguradong patay ang tao sa loob. Nakaliko pa ang truck sa huling segundo ng pagsalpok nito pero hindi pa rin maitatangging nasaktan ang tao sa loob. Hindi rin maaalis na maaaring namatay rin sila. Nagpaikot-ikot ang kotse. Nasa ilang metro rin ang inabot nila mula sa kanyang orihinal na pwesto. Han, ang bigat mo. Ganito silang natagpuan ng mga pulis at ng ambulansya. Nakapatong si Anjo kay Aryan habang nakayakap sa isa't isa. Isang seatbelt lang ang gamit nila
Kaya masikip ito at hindi sila gaanong nagalaw maliban kay Anjo na tinanggap lahat ng bubog at pagyupi ng kotse ay siya lahat ang nasaktan. Naaninag pa ni Arian ang nangyayari pero wala siyang marinig. Parang umiikot ang lahat. Ligtas naman sila. Kunting galos sa mukha lang ang natanggap niya. "Miss, sir, okay lang ba kayo?" sabi ng rescuer. Mukha ba silang okay? Kasama ang driver ng truck na kaunting galos rin ang natamo sa katawan. Dito na nawala ng malay si Arian. Pareho silang walang malay na dinala sa ospital. Bali, 25 hours lampas na ho kayong tulog. Si sir, okay na po siya. Pero hinihintay pa po ang mga resulta ng test na ginawa sa kanya. Sabi ni Doc, kung hindi kayo magkasama sa iisang seatbelt, malamang raw patay na ang nasa driver's seat. Kasi tumama po sa poste ang kotse nyo at nayupi ang kaliwang bahagi. Mga sugat lang ho at may kaunting pili ang kaliwa niyang kamay dahil naipit sa pagyakap sa inyo. Pati yung kanan niya hong paa dahil hindi na pwesto ng maayos. Madali lang pong gagaling si sir, lalo na't mukhang mahal na mahal nyo siya. Hindi niya kayo hahayaang mag-alala ng matagal. Mahabang pagpapaliwanag ng nurse habang inaalala ni Arian ang lahat ng nakita niya noon. Naiiyak talaga siya. Natouch siya sa lahat ng ginawa ni Anjo para sa kanya. Kahit na nag-away sila bago ang aksidente. At kahit kasalanan ni Anjo kung bakit sila nasalpok, ay ayaw niya itong sisihin dahil may sapat silang oras noon para makaalis pero na-stuck sila. Ikakasal pa naman kami ngayong buwan. Pagpunas niya ng kanyang luha. Huwag kayong mag-alala. Pwede naman siyang umattend kahit naka-wheelchair. Napangiti niya doon si Arian. Ramdam niya ang pagmamahal ng nobyo sa kanya. Wala na siyang ibang hinihiling pa kundi ang gumaling si Anjo at mayakap siya muli. Ang chapter na ito ay patama sa mga hindi tama ang ginagawa, mga politikong matataas ang bakod, mga pulis na walang kwenta at mga adik na naliligaw ng landas. Malayo pa ang eleksyon, may mga politiko nang hindi sumusunod sa batas. Ito lang naman ang nakikita ng tao eh. Ang korupsyon ay hindi namin nakikita pero nararamdaman. Kayo lang ang nakakaalam ng mga baho nyo. Kaya bakit hindi natin subukan isa lang sa flip-topan ang mga politiko? Senator Loni at Congressman Abra versus President Ismaglas at Senator Shie. Sino ang bakla? Sino ang korap? Sino ang mabaho at sino ang tanga? Sino ang may kuliling at sino ang puro lang nunal? Sino ang boto nyong mananalo? Walang makakahalatang may milagrong nagaganap sa loob ng presinto ng San Agustin dahil nakapatay ang ilaw at wala ring taong lumalapit dito kapag 10 oras na ng gabi. Kung lalapit ka lang ay maririnig mo ang mga halinghing sa loob pati langit-ngit ang mga lumang lamisa sa loob ng presinto. 3 pulis at 3 babae ang laman ng masikip nilang presinto. Tila hindi importante sa kanila ang kanilang uniforme dahil nakahangad lang lagi ang mga ito. Kung hindi sa kanilang aparador o sa sampayan ay nakakalat lang ito sa sahig gahaya ngayon. Hubot-hubad ang 3 at parang nakikipag-unahan pa sa isang karera ng kabayo kung huminga ang mga ito. Tonyo, ang ingay ng radyo mo. Oo nga, nakaka-istrobo. Malapit na ako eh. Reklamo pa ng 2 sa ingay ng kalaskas ng radyo ni PO1 Tonyo. Hindi naman ito pinansin ni Tonyo, bagkos ay lalong binilisan ang pagmamaniho ng isang maingay na babae. Di rin naglaon ay sinagot rin niya ang radyo. Intersection 3, may naaksidente. Isang truck at isang kotse. Kailangan may rumispondi dito over. Pakyo.
Sagot naman ng Tonyo na halatang dismayado at hinagis ang radyo habang gumagalasgas pa ito. Hinila niya ang isang upuan. Kusa namang lumapit ang babae sa kanya nang umupo si Tonyo. Buwisit! Mula nang mag-resign yung Binji na yon, hindi na ako nabakante. Dapat siya yung rumurunda, hindi ako eh. Dapat nakahiga lang ako dito at nagpapasarap. Raul, ikaw na pumunta. Pagdadabog nito, daig pa niya ang matandang may matagal ng problema. Ikaw ang tinawagan, bakit hindi ikaw ang pumunta? Sagot naman ni Raul habang kalong ang isang babae. Humihit-hit pa siya ng damo na aakalain mong sigarilyo. Ayan si Paco, mukhang nakaraos na rin eh. Mga loko pala kayo eh, sa akin nyo na nga binigay tong pangit na to, tapos ako pa ang paalisin nyo? Sabi ng Paco habang nakahiga at pinaglalaroan ng isang pakiti ng shabu na aakalain mong asukal. Dahil nakahalo nga ito. Nagrereklamo ka pa? Nakapatay na nga ang ilaw. Hoy, wag niyong painitin ang ulo ko. Pag-aamok ni Tonyo, napatigil naman sa pagtatalo ang tatlo nang biglang lumakas ang tunog ng radyo. Nakakabingi na ito at parang may mababasag lahat ng babasagin sa lugar na iyon. Tumigil ang ingay pero parang may nagsasalita sa kabilang linya. Tulong! Tulong! Sigaw ng isang babae. Binje! Sigaw pa nito. Nagkakatinginan lang ang tatlo na parang hinahagila pa ang isa't isa sa dilim ng kwarto. Maya-maya ay bigla na lang sumindi ang ilaw kaya nagtitili ang mga babae. Kanya-kanya silang hila na ipantatakip sa katawan. Isa-isa din nilang kinuha ang mga damit nila. Nagbihis at tumakbo na palabas. Ah, iniwan nung isa yung panty niya. Pagluloko pa ni Raul. Bakit mo ba sinindi yung ilaw? Takang tanong naman ni Paco dahil malapit rin si Raul sa switch ng ilaw. Hindi ko sinindi. Pagtanggi naman ito. Pagkasabi ay bigla na lang nabagsak pasara ang pinto at biglang namatay ang ilaw. Pare, huwag kang magloko. Mapupunti na yan eh. Wika ni Paco. Manahimik nga kayo. Biglang inda ni Tonyo. Nagpatay sindi ang ilaw at kita kung paano tumalsik ang dugo mula sa liig ni Tonyo. Pilit niya itong tinatakpan pero sadyang napakalaki ng sugat niya para pigilan ng pagdurugo. Naitutulak niya ang mga misa at pilit na tinatahak ang daan papunta sa pinto pero hindi siya umabot. Hinila ang paa niya dahilan para matumba siya at tumama ang ulo sa kanto ng misa diretso sa mata. Anong nangyayari? Pagpapanik naman ni Raul. Kahit patay sindi ang ilaw ay kita niya na nakaangat ang paa ni Tonyo na parang may humihila dito pero hindi niya makita. Tatakbo sana siya paalis pero pinalo sa kanya ang katawan ni Tonyo kaya nabato sila pareho sa pader ng presinto kung saan may overhead na kabinet. Tumama ang batok ni Raul dito at bahagya siyang nahilo. Nakayoko lang siya at pilit na nagre-recover. Papikit-pikit pa ito ng mga mata para lang mabawi agad ang kanyang pagkahilo. Pero pagtingin niya sa kanyang harapan ay isang babaeng may pilat sa mukha ang lumantad sa kanya. Hindi siya matatakutin pero naihi siya sa kanyang saluwal sa takot. Hindi siya makasigaw pero nanginginig ang tuhod niya lalo pat nararamdaman niya ang dugo ni Tonyo sa kanyang talampakan. Nakita niya ang isang baril sa malapit na pantalon. Eksakto namang tatakbo si Paco kaya siya ang hinarap ng babae. Hindi kayo makakalabas ng buhay. Sigaw nito na parang bulong na malakas na hindi nila ma-describe. Agad namang binunot ni Raul ang baril at pinaputokan ang babaeng nakaharap kay Paco. Gaya ng inaasahan
ay tumagos lamang ang mga bala sa babae at si Paco ang sumalo ng lahat ng putok. Halos lahat ay tumama sa kanyang mukha. Wasak ang kanyang mata na halos lumabas na ang isa. Tagos sa kanyang bibig at dumaan pa sa kanyang ngipin. Pero ang pumatay kay Paco ay ang 3 bala na tumama sa kanyang noo. "O Panginoon ko!" bulong niya. Sinusuko na niya ang kanyang buhay. Bumagsak ang mga kamay niyang kanina pa nagpapaputok sa kanyang kasamahan. Muli niyang tinignan ang baril na ginamit. Napasulya pa siya sa bangkay ni Tonyo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay na may hawak na baril at isinubo sa bibig. Inayos pa niya ito sa anggulo na pataas, saka kinalabit ang gatilyo. Wala nang bala. "Gusto mo na bang mamatay? Maglaro muna tayo," sabi ng babae. Napatingin ang babae sa misa at nakita ang isang lighter. Sa di kalayuan ay ang may baga pang sigarilyo ni Tonyo. Hinulog ng babae ang mga papel sa misa at nagsimula ito ng apoy. Napadaos-dos na lang sa pader hanggang bumagsak ang mga tuhod ni Raul. Wala na siyang mailuluha. Dugo ang nangingibabaw na amoy sa persinto, wala na ang amoy ng damo at usok ng sigarilyo. Manhid na siya sa paglapit ng babae sa kanya. Wala na siyang nararamdamang takot o kahit lungkot o gulat. Sumindi ang lighter sa di man lamang dahilan at dumako sa kabinet sa kanyang ulunan. Habang lumalagablab ang apoy, minumudmud ng babae ang mukha ni Raul sa sahig. Basag ang bungo. Patay ang 3. Naalimpungatan si Arian sa kadiliman ng gabi. Napatingin siya sa balita na kanyang napanood dahil na rin iniwan niyang bukas ang TV. 2 magkasunod na sunog po ang naganap dito sa baryo ng San Agustin, kung saan 4 na ang nakumpirmang patay. Una ay ang bahay ni Mang Lando na isang tanod rito, at kahapon naman ang presinto ng San Agustin kung saan 3 pulis ang nakulong sa loob at namatay. Hindi naman maipaliwanag ng mga investigador kung paanong patay na ang mga biktima bago pa masunog ang kanilang bangkay. Hindi naman isinasantabi ang anggulo ng pagpatay. Di rin po kalayuan ay ang aksidente sa intersection 3 kung tawagin. Ito po ay malapit lamang sa San Agustin, kaya iniisip din na may kaugnayan ang mga pangyayari sa bawat sunog. Bago pa magliyab ang kotse ay naagapan na ito ng mga concerned citizens. Napaisip si Arian, hindi kaya tama ang mga balita? At dahil hindi nagliyab ang kanilang sasakyan, kaya sila nakaligtas? Dahil na rin buhay pa sila sa loob? Naalala niya ang babaeng nagpakita sa kanila bago ang aksidente. Siya kaya ang dahilan? Sino siya? Ano ang kinalaman nila dito? Kung alam lang ni Arian na may nalalaman na si Anjo. Diyos ko po, sana maging ligtas po kami ni Anjo. Pagdadasal ni Arian habang tumutulo ang luha. Kinabukasan, ginising si Arian ng kanyang nurse dahil mayroon nitong bisita. Morning. Bati nito pero parang hindi siya mamukhaan ni Arian. Sino ho sila? Tanong naman niya. Kumpare ni Anjo, natatandaan mo na? Sabi ni Binjay. Binjay? Ngumiti lang si Binjay pero baka sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi kita nakilala. Bakit mo naisipang magpahaba ng bigote? Bero pa ni Arian pero naging seryoso ang mukha ni Anjo. Mag-iingat kayo. Baka pagkatapos ko, kayo na. Sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman ni Arian. Baka kasi hindi ko na kasi masabi ito. Inaasahan ko ngayong araw na ito ako mamamatay. Tika, hindi kita maintindihan. Namatay si Mariel dahil sa akin. Sabi nito at tumulo ang luha. Tumulo lamang ang kanyang luha
na para bang wala ng emosyon ang kanyang mukha. Biglang naalala ni Aryan ang panaginip niya. Si Benjay pala na kumpare ni Anjo, ang lalaki sa kanyang panaginip, at si Mariel ang nobya nito. Nakatitig lang si Aryan kay Benjay at parang nagtatanong ang kanyang mukha. Nilihim namin na magpapakasal na kami ni Mariel. Kami lang ang nakakaalam noon, pero hindi ko na iyon nahintay. Itinali ko siya para makuha ang gusto ko, pero dapat kinalagan ko siya. Siguro buhay pa siya kung nagkataon. Gaya ng nasa panaginip ko. Bulong ni Aryan. Tumayo si Benjay at nalapitan ang nakahigang kumpare. Bahagya pa nitong hinaplos ang buti ng dextrose kung saan nanggagaling ang likidong dumadaloy sa karayom na nakatusok sa kamay ni Anjo. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Kaya siguro umuuga ang kama namin dahil sa pagpalag ni Mariel. Maaari ring dahil sa gusto niyang makaalis rito nang sumiklab ang apoy. Sabi ni Aryan habang nakatingin sa kanyang kamay. Ginagambala nga pala kayo ni Mariel, kaya pala sinadya ako ni Anjo noon. Sabi niya habang nakatitig sa mukha ng kumpare. Hindi naman siguro siya nababakla dito. Biglang naisip ni Aryan na gumagawa talaga ng paraan si Anjo para matigil ang lahat. Nagsisisi siya na hindi niya sinabi ang nalalaman niya. Malamang nakatulong ito kahit papaano. Bakit kaya niya inilihim ito? Alam mo, napaka-busy ng daan sa labas. Napakaraming sasakyan, truck, bus, jeep pati bike. Bigla niyang sabi habang nakatingin sa labas ng bintana. Matatanaw mo rito ang highway at ang chickboy sa harap. Ha? Taka namang tanong ni Aryan. Wala. Sagot naman niya at kinamot ang ulo. Mula noong unang taon ng pagkamatay niya, meron nang namamatay ng mga na-involved sa kanyang pagkamatay. Una, si Mang Lando. Napanood ko ang balita sa TV. Pangalawang araw ay ang aksidente nyo. Pangatlo ay ang pagkamatay ng mga dati kong kasamahang pulis. Pang-apat ngayon. Tika, anong kinalaman namin sa pagkamatay niya? Tanong ni Aryan at akmang babangon pero sumakit ang likod niya. Nanatili lang na nakatingin sa labas si Benjay. Ikaw wala, si Anjo meron.